dadako na dun sa matagal ko na sanang, kanina pa kasi, magmula nung ako po ay maging Blue Ribbon Committee hanggang kayo po ay pumalit, iisa po ang nakita natin. Hanggang ngayon, nakita natin yung sa magitan ng testimonies ang napakarami pong tinawag natin dito. Wala pong kokontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Abay, parang sabi nga ng abogado mo, may gustong bumaril sa'yo. Sabi ng abogado mo, ha? Diba? Sabi mo rin naman sa yung testimony, parang may gustong pumatay sa'yo. Mga kababayan, protektahan natin si Zaldico, ha, pagdating dito. Protect Zaldico. Ayop. Hindi, di ba kasi ngayon tila galit na galit sa iyo ang administrasyon. At hindi lang administrasyon ang galit na galit sa iyo, ha? Pati yung mga pinklawad. Inis na inis sa iyo. Sabi ko, anak ng tutsang kalabaw, oo. Dati, gustong ito mga pinklawan, di ba? Yung mga lalo na yung mga Gen Z, kanta ng kantang, ikulong na yan, mga kulangot, ikulong na yan. Ngayon, nagsalita ka na. Sinabi mo na talaga kung sino ang mastermind. Pero galit sila sa'yo. Gago! Sandali, Banat Bay. Paano yung mga akusasyon ng iba dyan? Na, itong mga DDS na ito, galit to dati kay Zaldico. Ngayon, kakampi na nila. Ulol! Sa mga pinklawan at mga Gen Z at yung mga vlogger nyong bayaran, hindi po namin kakampi si Zaldico. Ang sinasabi lang natin, pakinggan natin yung sinasabi niya kasi wala nang ibang masasabi nating nakakaalam ng talagang nangyari dito sa 2025 budget kung hindi yung chairman mismo ng appropriation dati, which is si Zaldico. Diba, akala ko ba gusto ninyong malaman ng katotohanan? Sinasabi nyo noon, umuwi ka na para sabihin mo ng lahat ng nalalaman mo, mga putangin na nyo. Ganun na sinasabi nyo noon, eh. Tapos nung nagsalita, ano sinabi nyo? Malabo si Marcos, malabo. Hindi kasali si Marcos dyan. Hanggang Romualdez lang may kasalanan. Di ba? Ganun ang ano nyo, eh. Di ba? Ang mga tarantado, di ba? Mantakin mo, noong una, galit na galit sila na gusto nila umuwi, magsalita ka na, sabihin mo na lahat ng nalalaman mo. Nung nagsalita, putang ina, galit pa rin. Sinasabi pa rin nila, di totoo ya, walang nyaka. Gumaganon, bubula mga bibig nito, mga pinklawan ito, tsaka ito mga loyalista. Akala ko ba gusto ninyong malaman ng tunay na katotohanan? Di ba? Tunay na katotohanan pa. Gusto niyo malaman, di ba? Ayan na. Ay, ba't ngayon para bagang nung nalaman nyo na, ay, sandali, tinamaan yung amo namin. Wag yan, ayaw namin yan. Sabi nga nung isang abobobo, kilala niyo yung abobobo na abogado na. Yung pangalan ba nung abogado na yun? Si ayokong banggitin kasi yung pangalan niya, ano yun eh, kabanal-banal yung pangalan niya, pero yung ano niya, yung ugali niya, ugaling tae. Sabi ba naman nung isang abogado na yun, ang pangalan nun, si abogado Palsipakado. Hindi. Pangalanan na nga. Ayoko pangalan eh. Wag ko ng pangalanan kasi it's a blasphemy. Jesus Palsis. Blasphemy na gumamit ka ng pangalang Jesus. That's a blasphemy. Hindi bagay sa'yo. Unang-una, sinusuway mo nga yung ginawa ng Diyos. Tapos gayon, pangalan mo Jesus Palsis. Yung magulang mo, dapat sa'yo, mahinit ulo ko dyan. Kasi mantakin mo yung magulang niya. Papangalanan namin ikaw, Jesus Palsis. Di ba? Para talagang kabanal-banal. Lumabas ka. Biglang, anyari? Ba't naging gayaan? Di ba? Bakit? Akala ko ba banal? Tapos biglang,
Jesus Palsis biglang ha? Yung hindi nilikha ay ginawa mo. Oh, ang sabi ba naman ni Jesus Palsis? Oh, ito sabi niya, ilalagay natin 'yan dito para para malinaw ha. Kasi ito isang bagay na sabi ko nga katawa-tawa. Katawa-tawa in a sense na ano ba gusto ninyong malaman? Ano ba gusto ninyo? Titiisin niyo yung suka? Titiisin niyo korupsyon dahil lang sa sariling interest ninyo? As early as now, even if BBM is guilty, I will not support ay Marcos resign or aus Marcos ko. Hindi matarok ng aking matalinong isip. Ha? Hindi matarok eh. Bakit? As early as now, even if kahit pa guilty si Marcos. Sabi niya yan ha. Tinagalog ko lang. Kahit pag guilty si Marcos, ayaw ko siyang mag-resign. Putang inang yan, gago. Diba? Isang malaking katarantaduhan. Nakita mo yung isa. Sabi mo kasi sabi mo, hindi ko sabi. Sabi mo, kahit guilty si Marcos. So, baligtarin natin. Para mo sinasabing, kahit itong tao na ito, nahuli, magnanakaw, ayaw mo siyang makulong. Bakit? Kasi makikinabang si BP. So ibig mo bagang sabihin, titiisin mo na may isang magnanakaw kasi nga guilty. Sinabi mong guilty if ever guilty. Di ba? Titiisin mo ang isang magnanakaw ng 100 billion dahil lang sa political interest mo? Gago! Anong klase kang abogago? Ha? Magkakahanay na kayo ni Gadon. Patotoo lang, Jesus Palsis, kaya ka na ng Supreme Court eh. Dahil dyan sa utak mong, sa bagay, hindi ka nga makadesisyon kung anong gusto mo. Kung, no comment. Anyway, ngayon, i-discuss natin siyempre yung mga issue patungkol dito kay Zaldico. Pero uunahin natin yung reaction. Kasi marami sa inyo, napanood na yung video ni Zaldico. Pero mamaya re-reactionan din natin yung kasi hihimayin natin eh. Importante natin makita, himayin kung ano ba talaga yung sinasabi niya at bakit makatotohanan. Kasi unawain natin na maigi. Tanggalin natin yung political color. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, I don't care, ibang kanta pala yun. I don't care kung sabihin ng iba na gusto nila snap election o hindi pa upuin si BP Sara Duterte. Hindi yun ang punto ko dito eh. You know that I am a legit DDS. I am a supporter of the Duterte because marami siyang ginawa sa ating bayan, binago niya ang bayan natin. Pero more than that, ang issue kasi dito, antindi ng korupsyon. At yung korupsyon na yon, pumatay yon. Nagigets nyo ba? Because of that fucking corruption, pinatay niyan ang mga Pilipino. Dahil dyan sa hindi ginawang mga proyekto, maraming namatay at nasawi pag tuwing bumabaha at umuulan. So ano ibig ko sabihin? I cannot tolerate this. This kind of corruption, hindi to tolerate. Isa ho itong katarantaduhan para sabihin mo, hindi, okay na, titisin ko na lang si Marcos. Dahil lang ayoko si BP. Hindi yun. Hindi ho yun pwede. Pangit ho yun. Kaya nga ngayon, pag-usapan ho natin yung mga reaksyon. Reaksyon ng mga tao. Ha? Iisa-isayin natin yan. Ha? Unahin natin itong si Ay, nako. Etong reaction ng walang iba kung hindi... Bumili na kayo ng Ponstan? Paracetamol? Ano pa ba? Lahat ng gamot sa sakit ng ulo. Dahil pag narinig nyo ito, talagang sasakit ang ulo ninyo. Sasakit talaga ulo ninyo. Ha? Ready na kayo? O sige, play na natin. Bahala na, tis-tis na lang tayo ha. Magandang araw, Malacanang Press Corps.
Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Tangina, boses pa lang, irita na no? Kakairita na Hindi, totoo, boses pa lang, nakakairita na At saka, alam nyo ba, ang bilis nila, sinasabi nilang hindi daw natataranta ang Malacanang. Paglabas ng video ni Zaldico, ilang oras lang, gumawa na kagad sila ng press con. Lahat sila nagsalita. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ayan na. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Una-una, I don't think maiiwas niya yung sarili niyan. Wala siyang iniiwas dito. Akin by admitting na you are part of that corruption, ay hindi pag-iwas. So dun pa lang sa logic na sinasabi mong para umiwas, walang pag-iwas dun. Gets mo ba, Auntie Claire? Walang pag-iwas dun. Inamin mo Inamin mo you are part of that corruption. Ikaw ay nagpakasangkapan para magkaroon ng 100 billion insertion and corruption. Hindi ibig sabihin nun mawapawalang sala na si Zaldico. Yung kasi iniisip nung iba Kaya maliho yung understanding na wala yan, nagturo lang yan para maiwas yung sarili. That's not true. Kasama pa rin siya dun sa crime. Kasi una-una, inutusan ka ng mali. Ginawa mo yun. Tanungin kita, halimbawa, ikaw inutusan kong magnakaw. Para sa akin. Nakawin mo yung iPhone 17 Pro Max. Para sa akin. Pupunta ka ngayon sa Apple Store sa Japan kasi walang tali dun Yung mga iPhone dun, di katulad dito, taling-tali talaga yung iPhone Kulang na lang, lagyan ng kadena Do, walang kadena, pwede mong pitikin. Inutusan kita. Shh! Kunin mo ngayon yung iPhone 17 doon. Bigay mo nga sa akin. Akin yan, nakawin mo. Bibigyan na lang kita ng porsyento, bayaran kita 5,000. Nung ninakaw mo, di ba? Nagalit sa'yo yung lahat ng Apple. Sinabi, ikaw, Auntie Claire, ikaw ang nagkasala, ikaw ang nagnakaw dito. Hindi ka na nakatiis. Sinuplong mo ako. Hindi, inutusan lang ako ni Banat Bay. Tanungin kita, ligtas ka ba dun sa krimen na ginawa mo? Hindi. Hindi. Kaya hindi pag-iwas yan. Maaaring, sinuplong mo lang, sinabi mo lang yung mga kasama mo, pero kasama ka pa rin dun sa krimen. So yung ginawa ni Zaldico ay hindi yung pag-iwas, katarantaduhan yung sinasabi nito. Na para umiwas si Zaldico, hindi siya umiiwas. Ayan din, damay pa rin siya. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw. Paano masasagip? Inamin niya nga na nagpasangkapan siya. Hindi ko ma-pronounce yun na maayos di ba? Inamin naman niya ako, inutusan ako. So, ginawa ko ito. Sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi. Hindi ho siya biktima. Ang tingin ko pa rin sa kanya, mas lalo nga ngayon na-confirm. Hindi, di ba? Inamin niya Mas na-confirm sa akin na magnanakaw din siya. Kasama ho siya doon sa sindikato na yun. Yung particular crime na yun. Na insertion. Kasi alam mo palang sinasabi, kasi ganito nangyari, parang sinasabi mo, because of that insertion, nagkaroon ng ganito. Hindi ibig sabihin nun, ligtas ka na doon. You're part of that scheme. The court
will be the one to determine whether that is legal or illegal, if that is crime or not crime. But that particular action ay kasama ka pa rin doon. So hindi pag-iwas yan, Ale. Ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban. Meron ba? Meron ba umiiwas sa kanya? Hindi, lalo siyang bumaon dito. Inamin na niya, siya na mismo naglagay ng insertion. Inamin niya na yun. Sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan. Imbes na sagutin ang... Hindi, sagot na sa amin. Katanungan siguro sa inyo. Ba't ang tanga-tanga ko, ganun? Hindi, sa mga loyalista, ba't ang tanga-tanga ko? Hindi ko alam si Marcos pala yung nag-utos. Sa inyo siguro maraming tanga. Ewan ko kung sino-sino yung mga yun. Pero marami ho sa inyo ang nagtaka na nagawa ni Marcos yun. Hindi kasi, eto honestly may mga nakausap din akong not really DDS or Pinklawan or loyalist, yung ordinary Pilipino. Ang tanong sa akin, hindi ko akalain na ganun pala si Marcos. Sabi ko, hindi mo akalain. Ano ba ang history ng mga Marcos? Mababait ba sila? Hindi kasi nagtatanga-tangahan tayo. Sandali, balik natin sa history. Ano ba ginawa ng mga Marcos? Nakalimutan ba ninyo? Tapos sasabihin nyo ngayon, maraming katanungan na hindi masagot. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Hindi nyo ba nakita yung mga hatol sa kanila ng korte? Na ngayon, tila nalusutan na nila? Diba? Tandaan ninyo, may hatol pa sa kanila yung ill-gotten wealth. So, yung pamilya nila, ganyan talaga. Tapos ngayon magtataka kayo. Tatanga-tangahan tayo? Kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Imbento? Walang basihan, walang ebidensya. Nako po, patay ka dyan. Naglabas siya na listahan Yung binigay sa kanya doon sa Louis Vuitton bag. Hindi kasi brown, di ba alam? May mga brown kasi yung minsan Louis Vuitton. Pero meron iba rin naman. Pero yung binigay sa kanyang parang lalagyanan, di ba? Yung yun inilabas niya sa social media. Pinakita niya mismo. Ito yung insertion na pinalagay sa akin. May ebidensya. Ano sinasabi mong walang ebidensya, Manang? Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Alam mo, pahirap talagang humarap yan. Mantakay mo, ituro mo si Marcos at saka si Romualdez. Yung pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Yun nga lang, bumabati ko sa kanya. Bumabati ko kay Marcos at kay Romualdez. Tinadtad nyo ng demanda. Pauuwiin nyo pa yan? Sabi nga niya, di ba, meron nga siyang banta daw sa kanyang buhay. Mas lalo na ngayon na binulgar niya na publicly. Hindi lang banta sa kanyang buhay, baka pati doon, ipayari na siya doon. Hindi ko alam kung sino magpapayari, Pero sabi niya yan, hindi ako nagsabi. Sabi niya yan na wag naman sana daw siya ipapatay. Sabi nung abogado niya, takot daw na mabaril. So ibig sabihin, baka nga ngayon, kung sino man yung tinutukoy nila na gustong yumari sa kanya, baka ipayari siya doon sa mga spy dyan sa ibang bansa. I-sniper siya, di ba? Mas delikado nga siya ngayon Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure. Ang dali-dali i-debunk yan, madam. Madaling i-debunk yan. Kasi alam mo, tandaan ninyo, saan ba nagsimula lahat ito? Kung maaalala ninyo. Sige nga, para sa ating memory. Saan po ba nagsimula ito?
Tandaan ninyo, nagsimula ito nung nagkaroon ng parang podcast si Pangulong Duterte at saka yung si Congressman Ungab na may mga blanco. Diba? May mga blanco na doon sa budget. Which is nagtugma din doon sa SONA ni Marcos na pinagyabang niya yung 5,500 flood control project. Pagkatapos, bumaha. Doon sa blank page ng budget, documented yun. Yan po ay legal paper na nanggaling mismo sa Kamara. At the same time, yung mismong dikta na ng langit, bumabaha kahit 5,500 ang flood control project. In other words, hindi maiiwasan. Hindi maiiwasan para itong bulkang puputok na. At yun na nga, pumutok na. Kaya kailangan merong managot. At kung ikaw ay matalino, si Marcos matalino, tuso yan. Tuso yang ano na yan para maiwas sa'yo yung investigasyon. Ikaw ang mag-imbestiga. Gago! Diba? Bigyan kita na example. Yung mga lalaking nangangaliwa. Yung mga asawa ninyong nangangaliwa. Sila na may kasalanan, sila na may kabit. Anong gagawin nila? Pagbibintangan pa yung mga asawa nila. Ikaw Ikaw talaga yung may kabit yung driver nyo driver natin. Kayo dyan, nakita ko kayo. Naglalaro kayo ng pingpong. Nagpipingpongan kayo. Kayo, di ba? Mag-ibintang ka ngayon sa iba. Bakit ganito? So, gagawin mo, ikaw mismo ngayon ang magpipretend na, okay, sige, imbestigahan natin yan. Nag-create ka ng sarili mong quote-unquote independent. Pero sino may control nun? Sino nagpapasahod dun? Sino nag-budget dun? Di ba ikaw din? So, kung talagang independent yan, dapat sana binadgetan yan at hindi magagalaw ng presidente. Kasi nga independent ikaw nag-start dyan. Ikaw ang namili ng tao dyan. Di lusot ka. Kung gusto mo lumusot, ganun ang gawin mo. Di ba? Kumuha ka na mag-iimbestiga na sa'yo, ikaw mismo. Kuwari, gusto mo nang pa-imbestiga. Sino sa atin ng naglolo ko, sa ating mag-asawa? Kukuha na lang ako ng investigador para ikaw ang kumuha, ikaw ang nagpasahod. Sa tingin mo, ituturo ka ng investigador? Di ba? Ang daling, yung mga pautot ninyo, dali-daling Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Wala na. Hindi mo na maiiwasan yung issue. Kasi ganito lang yan Dalawa lang yan. Dalawa lang pwede mong gawin. Iwasan mo yung issue o ikaw ang mag-control ng issue. Iwasan ng issue, malabong mangyari. Bakit? Nandyan ang ulan. Nandyan ang dokumento na blanco. Nandyan ang mga proyektong ghost. Ibig sabihin, wala. Lalabas at lalabas yan. Puputok at puputok. Sabi ko nga sa inyo, ang tae, ikahon nyo man yan, ilagay nyo sa cabinet nyo, mangangamoy pa rin yan. Tae yan Ibig sabihin, hindi na maiiwasan. So, anong gagawin mo? Pangungunahan mo na lang. Sinong umutot? Diba ganun nasa elevator. Umutot ka kahit pinipigilan mo. Dali. Unti-unti pa. Umamoy. Nangamoy ngayon. Uunahan mo ngayon. Sino umutot? Sa totoo lang, wala pa nakaamoy. Ikaw pa lang ang nakaamoy. Yeah? Actually, di mo pa naamoyin. Alam mo lang kasi umutot ka. Kaya inunahan mo na. Yun lang yun Puputok at puputok yung korupsyon na yan dahil nga napakalaki. Hindi mo maitatago ang 100 billion kuno project. Puputok at puputok. So, uunahan mo na ngayon. Yun ang sinasabi. Ito hindi ko sinasabi na guilty na talaga si Marcos, pero yung dinidibang ko lang yung mga dahilan nito na sablay.
Ang dali-daling yung sablay na sablay yung dahilan niya na para masabing, hindi totoo yung sinasabi ni Zaldico. Hindi totoo. Ang dali niyan. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't Hindi, alam na namin eh. Kayo lang ang nagbubulag-bulagan. Alam na ng taong bayan. Gusto mo malaman kung alam na ng taong bayan? November 16, 17, and 18. Malalaman na ninyo. Pero may balita ako. Posible magkaroon ng martial law. Kaya, antabayanan nyo lang. Tandaan ninyo, ginawa yan ng kanyang tatay nung napipeligro na yung administrasyon ni Marcos Sr. Nag-declare na martial law. Kasi ganun sila ka-desperate eh. Maniwala kayo sa hindi. Darating na yung panahon na pag talagang yung tao, kasi ngayon galit na tao. Kahit saan ka pumunta, sa Cubeta. Punta ka kanina, punta ako sa Cubeta eh. Nung pagkatapos ko kumain ng napakasarap na steak, So, nandun na ako. Nag-uusap yung mga janitor. Tsaka yung pumapasok na mga tatae rin. Alam mo pinag-uusapan? Si Zaldico. Kaya alam na ng taong bayan ang katotohanan. Kayo lang mga nagbubulag-bulagan. Sabi nga nila, mahirap magising ang nagtutulog-tulugan. Mahirap makakita ang nagbubulag-bulagan. Yun ang totoo. pilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ang inyong mga katanungan. Sige, tanong natin. Payagan kaya ako, SMNI, pwede ho ba ako na lang ang ipasok nyo dyan sa Malacanang Press Cartel? Dyan sa ako magtatanong kay Auntie Claire. Maricel Halili from TV5. Kasi yung mga tanong dito parang parang planted. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa Grabe, no? Yung tanong, hindi about doon sa sinabi ni Zaldico. Yung tanong, paano ba natin yan? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin dyan sa kanya? Paano natin pauwi yan? Paano maano yan? Sabi ko nga, grabe yung tanong na yun Ang daming sinabi ni Zaldico, sana yun yung ibinato nyo dito. Sabi ni Zaldico, ganito. Pak. Paano mo mabibigyan ng dahilan to? Pak. Hindi Ang tanong, paano natin pauwi yan? Ano ba? Pauwi na dyan? Yung pagkakaalam ay may pending na pong mga complaints na naisampa sa kanya at sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito. At sana daw mapabilis ang ombudsman. Tanungin ko kayo. Sige. Bukas na bukas. Ang bilis niya, no? Bukas na bukas, mag-e-epal na naman si Rimulya. Sabihin niyan, we're working on it in a matter of time. In a matter of minutes. The passport is cancelled. Bigla. Noong una ayaw nilang pauwiin Hindi, pansinin nyo, ang dami. Ngayon, biglaan yan. Bigla makakancel. Pexman. Kung sila ay makakapag-recommenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante. Dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po
bibigyan ng basihan sa pagkakasila ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kansilahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat? Or at least Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sige ha. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayo. Sinabi mo yan ha. Sinabi mo yan. Baka agad-agad, bukas na bukas, iba na naman ang kwento mo. Ganyan ka eh. Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po dun sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, Ayan, eto. Pakinggan ninyo ito ha. Napaka-importante nito. Pakinggan nyo itong argument ng karamihan ng mga defend kay Marcos. Ito yung kanilang karamihang logic kuno o yung parabagang argument. kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw, bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay kataka-taka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. Debunk natin yan. Makinig kayo mabuti. Ganito lang kasimple. Papaliwanag natin. Yung NEP, yan po yung nanggaling sa presidente, galing siya sa DBM, yung si Pangandaman, nanggaling yan. Okay? Ipapasa sa Congress, ibig sabihin sa House at saka sa Senate, magde-deliberate sila sa bawat ahensya ng gobyerno, tapos BICAM, tapos small committee na ayaw nilang aminin, tapos ibabalik sa presidente yung budget, tapos pipirmahan. Okay. Una, ang sinasabi nito, dahil sabi daw ni Zaldico na inutusan siya ni Marcos through Pangandaman at saka yung isang Yusek, Bersamin. Yusek po yun, yung anak ng pamangkin niya ni Executive Bersamin, ang nag-utos at sinabing ito yung insertion, kaya nga yung merong brown leather bag. Ito ang insertion. At inutos din daw sa kanya yon ni Romualdez, kaya in-insert daw niya. Okay. So, yun yung siste. Ang sinasabi naman nito, bakit pa kailangan iutos sa'yo? Kung gusto rin pala ng presidente ang 100 billion. Bakit hindi na lang niya, since nanggaling naman yung NEP o yung national expenditure, bakit hindi na lang isinulat na lang niya sa simula? Sa simula pa lang, eto, 100 billion, akin to. Diretso na sa Kamara. Huwag niyong pakikialaman yan. Akin yan, ha? Huwag niyong pakikialaman. Sa Senado, kontrolado rin niya. Akin yan. Huwag niyong pakikialaman. BICAM, akin yan. Huwag niyong pakikialaman. Yeah? Parang gano'n na sinasabi ngayon nito. Kung totoong corrupt si Marcos, bakit niya papadadaanin daw doon kay Zaldico, na which is head ng appropriation, which is also yun ang namamahala doon sa BICAM kasama si Romualdez at quote-unquote, doon sa small committee. Ba't pa kailangan dumaan sa kanya? Simple lang ho ito. This is a simple logic. Nagagawa ka ng kasalanan, syempre hindi dapat sa'yo nang galing. Hindi pa pwedeng ikaw mismo ang may kagagawan. Bakit? Pag nasilip yun. Halimbawa, sinasabi nila, bakit di mo na lang nilagay sa national expenditure, sa NEP? Kung nilagay mo yan dyan, di makikita na kagad ng mga oposisyon, ng media, naglagay ang presidente ng NEPA. Bakit kaya? Tas hindi ginalaw ng Kamara, hindi ginalaw ng Senate, hindi ginalaw ng BICAM, hindi ginalaw ng small committee. Tapos pinirma ni Marcos. Di ba ang dating?
Pag nagkahulihan, sino basyo? Yung presidente. Para hindi mabasyo, ano gagawin mo? Daanin mo sa iba. Ikaw maglagay. Para pagka nagkahulihan, tulad na nangyayari ngayon, ikaw ang ituturo nila. At ikaw ang ano. Pero siyempre, may porsyento siya doon. Di ba? Kung sakasakaling totoo yan. Oh. So, ibig sabihin, mga kababayan, sa salitang o sa logic o sa analogy ng pangkarsada, ganito lang ang simple. Ako tulak ng drugs. Halimbawa lamang. Ako tulak ng drugs. Hindi ko naman ako mismo, naglalako-lako sa kalsada. Bili ka ng drugs. Bili ka. Diba? Hindi naman pwedeng ganun. Bakit? Kung nahuli, diyari ako. Tama, mali. Ano gagawin ko? Meron akong mga runner. Meron akong ibang umaasikaso sa baba. Para pag nahuli, lagot kang runner ka. Kahit ituro mo ko, I can easily deny it. Di ba? So, kaya kong i-deny kagad yun. Sabihin ko, di totoo yan. Kalokohan yan. Tinuro lang ako niyan. Sino ba nahuli ninyo may hawak? Nung droga, ako ba? Hindi. Yung runner, di ba? Ngayon nagkabasyuan. Sino tinuturo nila? Si Zaldico. Tama, mali. Yung pautot ninyo na sana inilagay na lang sa NEP ng presidente, di na inutos kay Zaldico. That's stupid analogy. Sorry that's katarantaduhan. Hindi ka gagawa ng crime na ikaw mismo ang gagawa nun. Mag-uutos ka. Para pagka nagkaloko-loko, iba ang tatamaan, hindi ikaw. Simple lang yun. Especially this. Ang laki-laki nito. Pag nagkaroon ng iskandalo, kung sa'yo mismo nang galing yun, 100 billion insertion, huling-huli ka na. So, anong gagawin mo? Padaanin mo, paikutin mo yan. Ano ginawa? Ito ginawa. Kunwari, pina-insert. Binigyan siya ng... lahat ito ay alleged ni Zaldico. Linawin natin, this is alleged ni Zaldico against Marcos and Romualdez. We're just talking about this para pag-usapan natin kung may katotohanan ba o wala. Pero kasi yung mga logic na sinasabi nito ni Aling Der, malabo. Diba? Halimbawa, ngayon, nag-ikot-ikot. Nakita si Zaldico nag-insert. Nakita ibang congressman nag-insert. Nakita iba-iba ang pati mga senador, dinamay na. Ang layo kay Marcos. If totoo yung sinasabi ni Zaldico na si Marcos ang may kagagawa nito, ang layo sa kanya. So, mas madaling ilusot. At katunayan, yan ang nangyayari ngayon. Sumabog itong issue na to. Inilulusot nyo ngayon. True? Condemning Zaldico. Tama, mali. Gago! Yan ang sinasabi ko sa inyo bago kayo magsalita. Siguraduhin yung alam nyo talaga. Alam mo, kung kayo nyong ululin at gawing tanga ang mga followers ninyo, huwag kaming banateros. Huwag kaming banateros dahil ibubulgar ko kung anong katarantado. Sinong tarantadong gagawa ng krimen, ang laking krimen, tapos ako mismo gagawa? Ba't akong gagawa nun? Diba? Halimbawa lang, magnanakaw ka ng Bakit ako nun? Pananakaw ko sa iba, tas bibigyan ko na lang ng porsyento yun. Para pag nagkaulian, hindi ako sasabit. Tama, mali. Malinis gumawa. Tandaan ninyo, expert na po yan si Marcos. Nadali na sila ng pamilya nila nun eh. Sabi nga nila, may mga nagsasabi, narinig ako sabi, natawa lang ako dito, which is totoo naman eh. Doon sa ibang mga nakikinig dyan. Yung mga jowa ninyo nagloko. Tapos, bumait. Sabi, hindi ko nagagawing magloko. Hindi. Hanggang hindi na nagbabago, hanggang hindi nagre-repent yan, hindi nagkakaroon ng change of heart yan, uulitin niya pa rin yan. Gagalingan niya na lang ngayon na makalusot. Tama, mali? Di ba? Tandaan ninyo, napatalsik na ang pamilya niyan dahil sa korupsyon issue. Napatalsik na.
nasistensya na sila ng iba't ibang korte. Hindi lang dito sa Pilipinas, baging sa ibang bansa. So, expert na yan pagdating sa ganyang issue. Hindi tanga yan si Marcos na siya mismo magnanakaw na yung ending sa kanya kagad. Hindi. Iikot muna yan. Ngayon, may Zaldico. Tignan mo, ha? Meron pa nga ako nababasa eh. After ni Zaldico, ang ilalaglag si Romualdez na. Si Romualdez na tutumbukin ito. Tignan ninyo. Kasi pag wala ng choice yung presidente, tangina, tinatamaan na ako. Si Romualdez na ituturo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko nasabi yan. Ha? At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin kapag siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan, at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Hala, parang hindi abogado. Kailangan daw humarap sa notaryo publiko para mapatunayan yung kanyang akusasyon. It doesn't prove ng isang notaryo, ibig sabihin totoo na. Ang dali-daling pumunta sa totoong notaryo eh. Pupunta ka lang doon, papanotaryo mo, ito statement ko. Ano tatanong ng abogado? Totoo ba yan? Imbestigahan natin yan. Alamin nga natin kung totoo yan. Ano ba yan? Tino ko nga. Sandali, mali ata yung sinabi mo dito ha. Bakit? Ganito ba to? Paano mo nasabing inutusan ka? Ganito na nga ang notaryo, Saan ka nang galing? Ay na dapat ma-disbar yung mga ganito. Para daw masabing makatotohanan yung kanyang kailangan ng notaryo. Pambihirang buhay. Hindi ko maintindihan. Alam mo, sa totoo lang, tinanong ko rin yan eh. Noon pa. Ang kontrata ba kailangan notaryado para maging legit? Hindi naman lagi eh. It's not really necessary. It's a good advance lang. Ang notaryo para lang masabi na ikaw talaga ang nagsulat niyan. Hindi ibig sabihin, yung sinulat mo tama. O yung kontratang pinirman mo tama. Hindi, yun lang para lang mabawasan na yung yung mga procedures sa korte. But it doesn't prove that it's true. Ate naman, ewan ko sa'yo, abogado ka ba? Abogado ka ba, Yung totoo, abogado ka ba, Dahil mismo sa kanya mga sinabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Alam mo, mahina rin yung media, no? Sana sinuplak yan eh. What do you mean? Anong inconsistency?
Asan yung inconsistency doon? Kaya lang, wala eh. Yung mga media dyan, wala naman. Media-medyahan lang. Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasaan ang mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Dapat niyang patunayan ng banta sa kanya. May gali. So, yung pagbabanta, may resibo? Pagbabantaan ka ng isang tao, kailangan mo may resibo? Hindi, ano yun eh. Kung meron kang intel na meron siya yung may plano isang tao, pakipirmahan nga itong intel ko ito. Pirmahan mo nga itong intel. Sige na, sige na. Oh, binabantaan mo ko eh. Pirmahan mo nga ito. Mapag-alaman ko eh. Para naman patunayan ko sa taong bayan na meron akong intel na papapatay ako. Ganun ba, te? Sumasakit talaga ulo ko dito. Pabili nga ako dyan ng ano ba yun? Ano bang mga gamot dyan sa sakit sa ulo? Okay. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa corruption sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. But biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So, maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Ako na sasagot sa'yo. Ako na sasagot sa'yo. Ebidensya? Tingnan mo na itsura ni Zaldico ngayon. Ayan palang ebidensya na yan eh. That's a physical evidence. Alam mo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo eh, your money can buy you a bed but not a sleep. Your money can buy you a house but not a home. Kita nyo itsura niya ngayon? Diba parang nag-intermittent fasting ng mga 5 taon? Nakita nyo? Halatang stress na. Anong motibo? Siya yung tinuturo eh. Lahat siya. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, lagi ko nga sinasabi ito bago ko pa ito makita itong video ni Zaldico, sabi ko talaga sa sarili ko, at saka sa mga nagtatanong sa akin kung uuwi pa daw si Zaldico, tingnan ninyo kasi ang konsyensya, uusigin ka niyan. Lalo na pag mag-isa ka na, matutulog ka na. Mag-isa ka. Alam niyo ba kung bakit ang tao kailangan matulog? Aside from physical reasons, kailangan mong mag-rejuvenate, kailangan mong magkaroon ng pahinga, ng rest. Aside from that, talagang you would be doon ka lang matatahimik. Doon ka lang mapapag-isip. Doon mo, kaya nga hindi nyo ba napansin? Ito this is a logic na, isipin nyo, this is a wisdom from the scripture. Di ba naalala nyo si Jacob nung pagod? Di ba? Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Pinatulog. Aside from physical, meron din po yun pagdating sa emotions, meron din po yan pagdating sa kaluluwa. Kaya ang tao para bagang inalaw o para hindi pala inalaw. Bakit kinailangan ng tao matulog? Kasi diyan magkakaroon ka ng pag-iisip eh. Pag-gising ka kasi, pwede mong tapalan niya ng party-party, inom-inom, droga-droga.
Babae, para masaya, para lahat. Pero mapapagod ka eventually. And you have to sleep. And during that time that you're about to sleep, diyan mo mauunawaan kung asan ka na. Diyan mo makikita kung asan ang state ng kaluluwa mo. Diyan ka mapapaisip. At diyan din pumapasok ang mga guilt factor, mga konsensya mo. Diyan mo na. Diyan mo na makikita. Bakit ko sinasabi ito? Sabi ko nga sa inyo, yung mga mayayaman, hindi porket mayaman yan sa tingin nyo nakakaroon ng rest yan. That is something na very, very hard. Kaya nga alam nyo, yan ang unang ginawa at sinabi ng Panginoon sa atin. Pag ako ang nasa puso nyo, you would have peace. No matter what is happening in this world, you would have peace. Hindi ka kasi aalisin ng Diyos doon sa sitwasyon mong yun eh. Pero meron kang peace. Yan ang isang bagay na hindi makukuha ng taong nagkakasala. Peace. So anong ibig sabihin nito? Simple lang madam. The reason why I think kaya siya nagsalita na ay binabagabag na rin siya ng konsensya niya. Binabagabag na rin siya ng kaluluwa niya. At the same time, hindi niya matiis na ako lang. Ako lang ba ang babansagan na corrupt? Na i-equate sa word na corruption? Na i-equate sa flood control project? Hindi ako papayag. Yun ang dahilan niya, malamang, aking opinion lamang, kaya siya nakapagsalita. Kaya siya nagsalita na. Hindi tama to. Kaya tingnan nyo, stress na stress yung mama, oh. Walang ano. I don't think nag-exercise siya, no? Kaya nagda-diet siya. Kaya pumayat siya ng ganyan. Hindi, stress yan. Out of stress. Babagsak talaga yung katawan niya. Tingnan mo si Romualdez, pumayat din. Pareho sila. Nung nag-uusap pa sila noon, ang saya-saya nila, nakangiti, ang bobotsog nila. Ngayon, ganyan na. Stress. Sabi ko nga sa inyo hindi natutulog ang Diyos. Kung sa tingin ninyo, wala na solusyon sa buhay na ito, lalo na sa Pilipinas, wag ho tayo Dahil lahat po yan natutulog. Lahat po yan babagabag ng